larawan at meron natagpuang buto? Tama po, Idol Rafi. Meron po na-recover dito po sa isang lugar na buto nga daw po. Meron po itong bag na naglalaman po ng mga IDs at kinonfirm po ng family po na kay Jovelyn po yung mga gamit, Idol Rafi. So mismo ang family nag-confirm na kay Jovelyn yun? Yes po. Andun po yung IDs, Idol. Okay, pero para makasiguro dapat ipa-DNA test natin. Yes po. Makausap ba natin yung PNP? Sa ngayon, Idol Rafi, wala po. At nagbigay naman po ng mensahe sa atin ng PNP, Idol, na ipapa-DNA po today or tomorrow po yung buto po bukas. Okay, good. Opo. Yeah. Para makasiguro talaga DNA test, yung walang kaduda-duda na magsasabi kung talagang yun yung nawawalang estudyante o hindi. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jonelyn and Jocelyn. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, kinonfirm niyo na po yung natagpuang mga gamit sa tabi ng mga buto ay gamit po ni Jovelyn? Yes po, sir. Bag niya po yung nandoon, then at the same time, yung laman po ng mga bag ay nandun po yung ID po. Ano sa mga gamit na ito? Bag? Yung bang the same bag na gamit-gamit ni Jovelyn nung nawawala siya? Opo, sir. When she went missing? Was it the same bag she was using? Same bag po, Idol Rafi. Saan po natagpuan itong mga buto at itong mga gamit na sabi nyo pag-aari po ng inyong sister? Saan lugar? Dito rin po sa akin po, sir. Likod lang din po ng bahay namin. Meron po kasing gubat doon. Mga 500 meters po siguro yung 300 meters po yung layo sa bahay namin. Oh, malapit na po sa Bali po, may mga bahay din po doon mismo. Nakapagtataka po kung ganon, kung nangyari man yun doon mismo. Nagtataka po kaming pamilya, at the same time yung mga tao po na nakatira doon sa paligid kung saan po natagpuan po yung mga buto po, yung kalansay. Kaya po nagtataka din kami kung bakit nangyari yun. Kasi hinanap na namin doon ng mga may otoridad, drone na din po. Wala silang negative po yung doon banda sa side na yun. Kaya nakapagtataka po na bigla na lang may lumutang na may mga buto po na natagpuan doon at kasama po yung mga gamit ng ate ko po. Okay. Yung lugar na ba yung kung saan natagpuan yung kalansay, yung ba ay populated area o walang mga nakatira sa lugar na yon? Mga 100. Walang nakatira po, pero may mga nagtatanim po doon, may kumukuha po ng kahoy, ganon. Okay, kakilala niyo po yung mga tao na Opo, nandun? sir. Kakilala niyo po yung mga tao na nandun? Okay. Opo, sir. Sila ba na-interview ng police at meron pa silang binigay na statement na makakatulong sa investigasyon? Isa nga po sila, sir, sa mga nagsasabi na wala po silang nakita or naamoy doon po. Kasi yung gubat na yun po ay may daanan din po doon. So possible po, hindi talaga siya gubat, talahiban po siya. Minsan kadalasan po talaga tinataniman po yun siya. Kaya po, nadadaanan din po siya ng mga tao. Possible po na kapag meron talagang patay doon, mangangamoy at mangangamoy po. Kaya doon po kami nagtaka. Simula po nung nangyari yung kay Jovelyn po, marami pong tao talaga doon. Kasi yun po yung talaga yung naging una nilang tinignan, yung gubat na po yun. Doon sila nagpaikot-ikot. Hindi po nawawala ng tao doon. Okay, so ang inyong suspect parang nilagay lang po yun doon yung kalansay. Kasi sinak yun na dati before at wala kayo nakitang ganon. Yung ba ay dinadaanan din ng sister nyo noon? Ay, yung mismo gubat na po yun, sir? Oo, kung saan natagpo yung kanyang bangay. Yung ba ay daanan niya? Hindi, nadadaanan niya po, sir. Nadadaanan niya po yung... From work, nadadaanan niya yon, going to work and coming back from work. Daanan po yun. Gaano katagal kalayo po, ma'am, sabi niyo sa bahay niya hanggang sa natagpo yung bangkay? Gaano kalayo naman yon sa babaan ng sasakyan? Kasi di ba nakita nagsasakay siya ng sasakyan, yung multicab? Gaano kalayo yon sa babaan ng multicab, yung sasakyan? Mga nasa 300 meters po, sir. Sakaan po mula doon sa gubat na yon. Okay, since gubat yun, I would assume walang CCTV camera doon. So, walang nagsasalita kung meron siya nakita o wala. Tama? Opo. Pero kapag may maririnig naman po, sir, kung meron mang ingay po doon, kasi meron sa pangyayari po ng krimen na yon, meron pong bahay doon sa tapat nun, sir. May tindahan po. Mga 100 meters po yung layo. Na-interview na ba yung mga tao doon sa tindahan, doon sa paligid? Opo, sir. Nagbigay na po sila ng pahayag nila na yun na nga po, wala silang naamoy or narinig man lang na ingay doon. Kasi nga po, nung nalaman nilang nawawala si Jovelyn, nagtingin-tingin na rin po kasi sila doon, sir. Tapos araw-araw din nila nakikita na may tao doon, may nagpapalipad daw po ng drone. Kaya po, isa sila sa mga nag-react din po na
patungkol po sa gantong issue, sir. Nakita nga siya, confirm na siya yun, sumakay ng multicab sa may harapan ng mall. And then inamin ng driver na siya yung driver sa mga araw na yun. Siguro yung ating PNP o tayo, kami, ay magpa-flash ng bulletin na para sabihin kung anong araw na yon. Baka meron pasahero doon na nakapansin na mga hindi kakaibang kilos ni Jovelyn at baka meron siyang kasama, etc. Yung ba ay pwedeng siguro natin gawin, Shari? Siguro ibibigyan natin yung date na yung pagkawala, yung oras, and then pangalan ng sasakyan, yung rota na ginamit ng multicab. Sir, excuse me po. Gusto lang din po sana po namin makahingi ng tulong sa inyo sa pa-DNA po sa ate ko. Although na tiwala naman po kami sa kapulisan sa kung paano po sila yung kanilang mga ginagawa. Pero para na lang din po sa peace of mind po ng mga taong nakapaligid sa amin at the same time sa family po namin, na sana po ay mapa-DNA po yung ate ko sa... Sige po, ako na pong bahala. Kami na pong bahala, ipa-DNA test po namin yan. Sana po, yung police tuloy-tuloy na gumawa siya ng investigasyon tungkol sa kaso. Kasi na po sir doon na close case na po yung sa ate ko. Kaya po ngayon wala po yung mama ko, hindi niyo po siya nakausap kasi nandun po siya sa PNP at inaayos po yun para po hindi po masarado yung kaso. Teka muna, close case. Paano naging close case samantalang hindi pa Yes po, sir. nalalaman yung pagkamatay niya at sino suspect? So hindi pa close case yun. Yun na nga Sino po sabi yung... close case? Sino po Nasa sabi ano close na po case? sir? Nasa media na po. Okay, hindi pa po close case yun. Yung close case is na-solve yung kaso. May suspect na. Meron na ho bang suspect silang ibinigay sa inyo? Meron po kasing nag-aako na suspect po. May umako. Sino po itong umako na suspect? Yung pinsan din po namin, sir. Oo, lalaki, babae. Lalaki po, sir. First cousin, second cousin, third cousin? First cousin po, sir. Okay. Pinako niya, sinabi niya siya may kagagawan. Nung una po kasi, sir, kasama pa po namin siyang naghahanap, tumutulong po siya. Ganun po. Kasama din namin, kapitbahay lang po kasi namin siya, sir, eh. Okay, paano siya umamin? Paano niya inako yung krimen? Bali po kasi nagkaroon po siya ng kaaway nung linggo po ng gabi, tapos nakasaksak po siya. Okay. Minsan din po namin yung nasaksak niya. Okay. Tapos, mga 2 days na po siyang nasa kulungan. Okay. And, yun po sir, bigla na lang pong lumutang yung balita na suspect nga po siya. Umamin siya ganon. Pero nakulong po siya dahil po sa pagkakasaksak niya doon sa pinsa namin.